Bayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Bilang inyong Commander-in-Chief, ito na nga po ang huli kong talumpati sa harap ng ating magiting na hukbong dagat ng Pilipinas. Sa paglipas ng halos 6 na taon nating pagbagtas sa tuwid na landas, di ko maiwasang balikan ang ating mga napagdaanan. Isa sa mga unang krisis na ating hinarap bilang Pangulo ay ang namumuong tensyon sa Korean Peninsula noong taong 2010. Bunga ito ng paglubog na isang South Korean ship, pati po ang pagkanyon sa isa sa kanilang mga isla. Ang naging hamon sa atin, nasa 50,000 ang mga kababayan natin doon sa South Korea. At sila ay kailangan natin ilayo sa peligro. Tinanong natin, anong assets ang pwedeng gamitin para matyak ang kanilang seguridad? Ang una pong binanggit, isa pong C-130. Ulitin ko po, isang C-130. Tinanong natin ang kapasidad nito. Ang sagot po, 100 tao kada biyahe. Gano'n naman katagal ang isang biyahe? Mahigit kumulang 10 oras papunta at pabalik po sa Pilipinas. Papunta sa South Korea at pabalik sa Pilipinas. Nakwentahin nga po natin, 50,000 divided by 100, papatak po 500 biyahe ang kakailanganin. At kung bawat isa sa mga biyaheng iyon ay aabutin na 10 oras para mailikas silang lahat, ay susuma ito ng 5,000 oras o nasa 208 araw. Siyempre po, nagtanong pa tayo ng ibang asset. Ano pa ba ang meron tayo? Ang sagot sa atin, meron po tayong barko na kaya magsakay ng 1,000 katao. Yung alam po, aabutin daw po ng 10 araw ang biyahe. Di ko na po tinanong kung yung 10 araw ay papunta at kasama na yung pabalik. Dahil manilaw naman pong kukulangin din tayo sa oras. Baka po tapos na ang bakbakan kung sakaling sumiklab, di pa tayo tapos maglikas. Para kumpletuhin na po ang kwento, meron tayong kalyadong bansa na napakiusapan natin noon na tanggapin ang 50,000 nating kababayan kung sakaling kakailanganin. Di hamak na mas malapit ang bansang ito sa Korean Peninsula at dahil doon, mas madali nating masusundo ang ating mga kababayan. Sa kabutihang palad po, nakabalik ang ambassador ng Korea at binigyan tayo ng briefing sa kanilang tansya. Buwababa na raw po ang tensyon at talagang hindi na po matutuloy ang gulo. Ang punto lang po ng kwentong ito, hindi madali ang sitwasyong dinatan natin sa hukbong dagat ng Pilipinas at ng buong sandatang lakas. Napakabigat ng atas ng sabayanan sa inyong serbisyo, subalit tila napabayaan kayo ng sinundan nating gobyerno. Tayo naman hindi kinailangan maging uniformado para malaman ang makakulangan sa inyong mga sasakyan at kagamitan, pati na ang iba pa ninyong mga pangangailangan. Batid kong sa limitadong kakayahan, tungkulin pa rin ninyong araw-gabing bantayan ang 36,000 kilometro nating coastline, pati na ang ating exclusive economic zone sa territorial waters. Bilang kawal, bago ka ma-promote, kailangan mo rin raw ng katakot-takot na oras sa Sea Command. Pero masakit, tila wala kayo namang Eco-Command. Ngayong makalipas ang halos 6 na taon, kayo na siguro mismo makakapagsabi. Nabigyan lakas na natin ang inyong hanay, pinasagla natin ang inyong surface fleet, gumanda na ang ating air arm, binubuhay na natin ang ating anti-submarine capability. At ang lahat ng ito, nagagamit na natin sa national security operations. Di po ba noon, napipilitan na lang kayong idaan ang misyon sa tapang at abilidad. Ngayon, ibinibigay na ang mga kasangkapan at kagamitan kayo mismo ang tumukoy para maging mas mahusay kayo sa pagtutupad ng iyong sinumpahang tungkulin. Mula Hulyo ng taong 2010 hanggang nitong Mayo, para sa AFP Modernization and Capability Upgrade Program, nakapag-release na ang inyong gobyerno ng suma total 60.14 billion pesos. Halos doble po ito sa pinagsama-sama na ilaang pondo ng nakaraang 3 administrasyon. Sa parehong panahon, umabot na sa 68 proyekto ang natapos natin kumpara sa 45 ng 3 nating sinundan. Para sa Navy, tangan na natin ngayon ang 5 naval helicopters, ang 3 multi-purpose attack craft. Bukod sa mga ito, paparating na rin na iba pang assets tulad ng 2 frigates, 2 anti-submarine warfare capable na helicopters, ang pangatlo nating weather high endurance cutter. Kanina, formal na rin natin kinomisyon itong BRP Tarlac, ang pinakamalaki nating sasakyang pandagat at ang kauna-unahang strategic sea lift vessel ng ating Philippine Navy.
Kumpara sa mga nauna natin barko, mas mabilis ito, mas maasahan, at mas marami ang kayang ikarga. Napakalaki po na may tutulong ito sa pagsiservisyo ng ating hukbo. Magsisilbi itong multi-role vessel na maaaring gamitin di lang sa military operations kundi maging sa humanitarian assistance, disaster response, sea lift and logistics, mobile government administration, search and rescue at mass evacuation. Sa susunod na taon, inaasahan natin ang pagdating ng isa pang barkong tulad nito. Kasama rin sa ating nakomisyon ngayon ang mga landing craft heavy na Agta, Iwak at Waray. 5 na po ang ganitong uri ng barko natin ngayon na tutulong din sa ating humanitarian assistance at disaster response. Ngayong Hunyo naman, paparating na rin ang RV Melville na isang general purpose oceanographic research vessel na makakatulong sa pagmamapa natin ng seabed at ocean floor. Tinututukan din natin ang iba pa ninyong mga pangangailangan. Pinirmahan natin ang Executive Order No. 201 nitong Pebrero na nagpataas ng inyong monthly hazard pay, provisional allowance at officer's allowance. Sama pa natin ang inyong monthly combat pay, subsistence allowance at syempre ang AFP-PNP housing program. Ngayon po, sinasabi ba nating kompleto na ang lahat ng inyong pangangailangan? Hindi po. Ang punto lang po natin dito sa halos 6 na taon, taos noo, natin masasabing talagang sinagad natin ang lahat ng ating makakaya para paunlarin ang ating uniformadong hanay. Mula sa World War II era na isulong natin ang Navy sa modern era. Kung dati nga po pag nasa Navy ka, pakiramdam mo ay aping-api kayo at huling napapansin lalo na kapag walang issue. Ngayon palagay ko naman pwede natin sabihin na ang kinakalingan ninyong mamamayan at estado talagang kinakalingan na rin kayo. Ngayon din, masasabi ko, kasabay ng pagbibigay lakas ng inyong gobyerno sa inyong hukbo, tinapatan din ninyo ang lahat ng ito ng wagas na serbisyo sa ating mga boss, ang sambayan ng Pilipino. Mula sa pagtutok sa ating panloob na seguridad, sa pinaigting na pagpapatrolya at pagbabantay sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea, hanggang sa pag-agapay sa ating mga boss, lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa patong-patong na problemang hinarap ng Pilipinas, patong-patong na dunong, husay at tibay din ang inyong ipinamalas. Kaya nga, sa ngalan ng bawat Pilipinong araw-araw ninyong pinapanatag ang loob at inilalayo sa peligro, maraming salamat po sa inyo. Sa pagtatapos sa ating termino, talagang masasabi kong swerte ako sa lahat na naitalaga nating flag officer in command. Mula kay Rear Admiral Danilo Cortez, Vice Admiral Alexander Pama, Vice Admiral Jose Luis Alano, Vice Admiral Jesus Millan, hanggang kay Vice Admiral Cesar Tacat. Lahat sila sa bawat misyong ating itinalaga, parating listo at maasahan. Kailan naman, di ako hinarap ng may bitbit na puro palusot at pagdadahilan. Siyempre, di naman nila magagampanan na mabuti ang kanilang tungkulin o hindi dahil sa bawat kawal at kawaning nakibalikat sa kanilang serbisyo. Sa inyong lahat, muli, maraming salamat. 29 na araw na lang po, bababa na ako sa pwesto. Halos 6 na taon din tayo nagsilbi bilang ama ng bayan at inyo pong punong pangkalahatan. Hanggang sa mahuling araw ko, talagang hindi ko malilimutan ang panahong ito kung saan tumindig ang sandatangang lakas ng Pilipinas at nagpamalas ng di matatawarang serbisyo at malasakit sa kapwa at bayan. Tiwala naman ako, kapag tumuloy tayo sa nasimulan nating landas, pihadong gaganda pa ang serbisyo sa inyo at ang serbisyo ninyo sa ating bansa. Sa inyong lahat, isang napakalaking karangalan ang pamunuan kayo. Isang karangalang magsilbi ng tapat at totoo sa ating dakilang lahi, ang sambayan ng Pilipino. Maligayang anibersaryo po sa ating Philippine Navy at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, His Excellency Benigno S. Aquino III.